Sa kabataan po, I think po tayo po yung may pinaka-boses. Yun, kailangan niya sagutin kasi dapat lang. Kasi po, sabi ngayon si Sara Duterte na tatakbo siya na sa 2028 na para bang hindi na kayo natuto. Para sa akin, kailangan niya pong sagutin yung mga aligasyon. Hello po, storeboyin po namin kayo, okay lang? Okay po. Hahawakan ko po. Apo. Sige po. Okay lang po ba? Storeboyin namin kayo. Okay lang po. Ang ganda ng bangs niyo po. Ano pong skincare natin? Ano po, Centella po, then Anwa. Naging ano ba yung skincare ang issue? Ito ba, ang impeachment na po kasi ni Sara Duterte sa Monday. So gumagawa po kami awareness video. Sa tingin niyo po ba dapat sagutin ni Sara Duterte ang mga aligasyon na pinupukol sa kanya? Yes naman po. Dapat niyo lang po sagutin yung mga tanong na inaano po sa kanya or mga allegation po. Since nag-work po siya as public official and karapatan pong malaman ng mga Pilipino yung kasagutan niya po sa mga tanong na po. Dahil po, tayo po yung naglukluk sa kanya as public official and may karapatan po tayong malaman yon and ipula po siyang tinatago din, may kailangan po ba siyang ilihim? Yun po. Tama. No, tama naman po no, na ang impeachment process ay it doesn't necessarily mean na guilty na siya, no? Yes Ito po. po ay process na kung saan opportunity rin para sa kanya kung sakasakali na linisin ang kanyang sarili no, dito sa mga allegation sa kanya. Madam, last na tanong, ano sa tingin niyo po, ano po masasabi niyo sa mga taong ayaw bumoses, no? Kitang-kita natin, kabataan po ngayon, ang mga matatapang na bumoses kasi yung iba parang ayaw nila nagsasalita sa mga online, ganyan. Ano po masasabi niyo sa Sa kabataan po, I think po tayo po yung may pinaka-boses. Though everyone po, lahat po tayo is may karapatang bumoses sa nangyayari sa bansa natin since we have the freedom po na magsalita. And also po, dapat lang po nating sabihin yung opinion po natin, lalong-lalo na po sa politics po, since tayong mga kabataan po talaga yung maaapektuhan. Hindi lang po tayo, kundi pati po yung next generation po. And dapat po, sa pagdating po sa pagboto, piliin po natin talaga kung sino po talaga yung tingin po natin na meron pong magandang ambition para sa Pilipinas. Hindi po dahil sikat si ganito, dahil mas kilala si ganito. Kailangan po natin piliin yung taong tutulong po, hindi lang po para po sa sarili niya, kundi para po sa ating mga Pilipino. Yun po. Thank you very much. Pwede puboto po namin kayo next. Yes po, tatakbo po akong SK eh. Ayan. Salamat. Thank you. Hello po, storeboyin ko lang po kayo, okay lang? Yes po, kuya. Why not coconut? Alright! Ayan, pabor po ba kayo sa impeachment ni Sara Duterte? Yes naman. Kasi po unang-una kuya, sabi ko nga kanina, mataas ang posisyon ni Sara Duterte sa government, which is ang pagiging vice-presidente under po ni President Bongbong Marcos. Kaya kung para sa akin po na may impeachment na ibabato kay Sara Duterte or may sasagutin siyang aligasyon, mga sinisisi sa kanya, dapat niya pong sagutin yun. Kasi at the first place po, kung wala po siyang tinatago o wala siyang masamang balak dun sa mga aligasyon sa kanya o hindi niya man ginawa yung aligasyon, dapat niya pong sagutin ito. Kasi po, paano po malilinawan yung mga Pilipinas na umaasa o paano po malilinawan yung mga tao, mga mamamayan po sa kanya kung ano po bang ginawa niya, lalo po yung mga sumusuporta sa kanya, na kung paano sila manlilinawan kung hindi niya po sasagutin yung pag-i-impeach or yung mga aligasyon sa kanya. Kasi po hindi po madali yung ginawa niya or yung mga pinagbibintang sa kanya. Kasi una pa lang po, sabi ko nga, maapektuhan po ang buong ekonomiya natin sa simpleng hindi niya pagsagot. Pwede pong maapektuhan yung, lalo na po yung mga matatanda na naniniwala sa kanya. Charot. Tapos, yun, kailangan niya sagutin kasi dapat lang. Kasi po, dapat niya pong sagutin yun. Kasi kung sa tingin niya, kung may tiwala yung mga mamamayan sa kanya. Kasi nandyan siya sa posisyon niya. Kasi nga, may tiwala yung mga mamamayan sa kanya. Bakit niya po sisirain yung tiwala na yun kung wala siyang tinatago? Bakit niya po sisirain yung tiwala na yun kung gagawa po siya ng hindi makakabuti sa mamamayan, lalo na po sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon? OMG! 10 out of 10!
May tanong pa po ba? Oh, she. Tanongan niyo po Facebook account ko. OMG! Charot lang, yun lang po. Ay, ikaw, pre. Mamulat na po kayo, okay? Mamulat na po kayong lahat sa 2028. Sana naman, 'di ba? Sana naman na may sinasabi ngayon si Sara Duterte na tatakbo siya na sa 2028 na para bang hindi na kayo natuto. Yan. Buksan niyo ang mga mata niyo. Buksan niyo, papasukin ako. Charot. Dapat pong mamulat na kayo, mga kabataan dyan, yung mga pwede na mga botante na sa 2028. Umayos kayo para sa atin tong lahat. Yan. Sara Duterte, hello po, ma'am! Ma'am, sagutin mo na, uy. Maawa ka naman sa ekonomiya ng Pilipinas natin, te. Ito ano ba? Ang pagsasagot ay hindi mahirap kung alam mo yung sasagot mo. Ang pagsasagot sa pinakamalaking ibabato sa'yo, dapat alam mo yung sasagot mo dyan kasi po, vice presidente ka. Nabalak mo maging presidente sa 2028. No way, dude. Oh, she! Yun lang po. Dapat last na mamulat tanong na. na. Okay po. Alam, may tanong po. Okay, go. Ano ba sa English ang bobo? Si Sara Duterte. Ay, oh my gosh! Okay, thank you. Ano, yes po, kuya. Bye-bye po. Thank you po. Mag-hi kayo guys sa vlog ko. Oh, shit! Yun lang po. Mamulat na kayo ha. Hindi ako titigil. Mamulat na kayo. Okay. Mga matatanda dyan! Ano, cellphone na lang. Charot. Yun lang po. OMG ko yan. Parang it's such a experience para matanong ng ganito bilang kabataan. Yes. Thank you kuya so much. Yeah, bye-bye vlog. Orbayin lang kita, okay lang? Oo, sige po. Sir, kasi impeachment na sa trial sa Monday at ito nga no kay Sara Duterte. Sa tingin mo ba dapat sagutin ni Sara Duterte ang mga alegasyon na pinupukol laban sa kanya? Opo, kailangan niya pong, para sa akin, kailangan niya pong sagutin yung mga aligasyon. Kasi kung wala naman po talaga siyang tinatago sa ating taong bayan, is okay, masasagot niya yung mga aligasyon at para linisin din yung sarili niya na inosente siyang tao at hindi confidential din yung kanyang pamuno, hindi lang yung confidential funds na tinatago niya sa ating mga Pilipino. Ayun, tama sir, no? Sir, isang tanong na lang. Buti na pinaunlakan niyo po kaming sa interview po. Yung iba po kasi takot magsalita tungkol sa mga ganito, mga impeachment. Ano pong masasabi niyo sa kanila na kayo, mga kabataan, kayo pa yung nangunguna sa pagbibigay ng awareness sa mga ganitong issue? Kailangan natin bumoses kasi tayo din naman yung mayayari kung ang binoto din natin sa future is mga hindi maayos o kaya mga di kaaya-ayang mga politiko na hindi para sa ating mga Pilipino. Kailangan natin bumoses para mapaunlad din ng bayan kasi nagsisimula sa atin ang kaunlaran at ang hustisya ng ating bayan po. Yun, thank you very much sir. Thank you.